tumataas ang presyo ng petrolyo, ang unang tinatamaan dito ay ang mga transportation sector. So humingi ng dagdag pasahe, binigay ay piso, pero sinuspinde bago matapos ang araw. Ang concern yata was saan kukuha ng pambayad yung mga pasahero para po sa dagdag pasahe. May proposal to get rid of the excise tax. Ang kanilang computation is mga 135 billion pesos ang mawawala. Meron pa pong proposal, tanggalin na rin ang value-added tax sa mga petrolyo. At makakadagdag yan, pero ang mawawala ay mga hanggang 600 billion pesos. Pagka nawala pagka tinanggal ang excise tax at ang value-added tax, gagaan po yan sa bulsa makakagaan yan sa bulsa ng mga pasahero at ng ating pong mga consumer. Pero ang concern, saan naman natin kukuhanin yung butas na i-create nito? Bago po yan, tingnan natin from an economic perspective. Pagka humina ang purchasing power ng mga consumer, nakita po nyo yan sa third quarter at fourth quarter ng ating 2025 GDP. Bumagal ang household spending at nagdulot yan ng pagbagal ng ating ekonomiya as a whole. So, ako, I am biased na pangalagaan ang purchasing power ng mga consumer para po makatulong sa pagtutulak ng ating ekonomiya. Dahil mas malaki po ang magiging problema natin pagka ang ating ekonomiya ang patuloy na sumadsad. Pagka bumagal ang purchasing power o ang consumption ng ating pong mga mamamayan, maraming mga negosyante ang magsasara o magbabawas ng mga empleyado. Bakit? Walang bumibili. Kung lumiit ang bumibili sa kanila, liliit din ang kita nila at liliit ang kanilang kakayahan na magbayad. So, yan po ang nakikita natin na pagbagal ng GDP. Magsasarado ang mga maliliit na mga negosyante o kaya naman ay magbabawas ng mga empleyado. Importante na makita natin na patuloy na pangalagaan ang purchasing power. Pero pagka tinanggal naman natin ang excise tax at saka ang value-added tax, saan naman kukuha ang gobyerno ng pampuno doon sa mga nawala na excise at saka value-added tax? Siguro po ito yung panahon na pwede natin i-consider yung wealth tax. Kung ikaw ay bilyonaryo, hindi naman siguro masasaktan, hindi ka naman lilipasan ng gutom kung ikaw ay dagdagan ng 1% ang buwis na ibabayad mo. O kaya kung ikaw ay multi-billionaire, dagdagan natin 2%, 3% ang dagdag doon sa mga binabayad nila. I think we need to exercise and review ano ba ang mga policy instruments na available sa atin. So available tayo at this point. Tingnan natin kung noong panahon na gusto nila magtayo o patupad ng bagong batas, yung train law. Mabilis lang yon. Tax reform na yon, mabilis yon na ipatupad nila. Ngayon, pwede rin po natin ipatupad yan. We are undergoing a serious crisis that requires a comprehensive and more serious and effective policy response on the part of the government.